Magandang gabi, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Malapit nang maging operational ang Maharlika Investment Fund matapos maisapinal na ang implementing rules and regulations nito, ayon mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa isang post sa social media, sinabi ni Pangulong Marcos na matapos na maaprobahan ito, ay agad na itatatag ang corporate structure ng MIF. Matatanda ang sinuspinde ng Pangulo ang IRR ng Republic Act 11954 o ang batas na bumuo sa Maharlika Fund para sa karagdagang pagsasaayos ng mga ninalaman nito. Sinabi rin ng Pangulo na titiyakin ng gobyerno na mapatatakbo ang MIF ngayong taon. Nais ng pamahalaan na pataasan ang subsidiya na ibibigay sa mga transport operator bilang bahagi ng modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, mula 180,000 pesos ay gagawing 210,000 pesos ang ibibigay sa mga operator na bibili ng modern jeepney. Ito ay upang maengganyo umano ang mas marami pang jeepney operators na palitan ng kanilang mga lumang sasakyan ng mas bago. Katwiran niya, nagkakahalaga ang mga modern jeepney mula 1.5 million hanggang 2.5 million pesos, habang ang mga electric jeepney naman ay nasa 3 milyong piso. Sinabi niyang hihilingin ng Department of Transportation sa mga mababatas na maglaan ng pondo para sa subsidiya sa 2024 national budget. Ito anya ay para tulungan ng mga operator na humiram ng pambili sa mga bangko at mapalitan ng mas modernong sasakyan ang mga luma nilang jeep. Target ng Philippine Coast Guard na magkaroon ng karagdagang 5 pang malalaking barko na gawang Japan. Pinag-usapan ito sa ginanap na courtesy visit ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida at Japan Coast Guard Commandant Admiral Shohei Ishii sa PCG headquarters sa Maynila, Kamakalawa. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, makatutulong ang pagkuha ng mga karagdagang barko sa pagpapalawak ng operasyon ng PCG. Kabilang na dito ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea, pagsasagawa ng search and rescue missions at pagtulong sa humanitarian assistance at disaster response ng gobyerno. Ilan sa mga barkong hawak ng PCG ang 97-meter multi-role response vessel na BRP Teresa Magbanwa at BRP Melchora Aquino. Pinag-usapan din ang pagsasagawa ng trilateral maritime exercise sa pagitan ng PCG, JCG at US Coast Guard para mapaigting ang kooperasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan sa karagatan ng rehiyon. Nagpasalamat naman si Gavan sa tulong na ipinabot ng Japan, partikular sa oil spill response operation sa Nauhan Oriental, Mindoro. Patunayan niya ito ng malalim at matibay na pagkakaibigan ng Japan at Pilipinas. Nilinaw ng National Security Council na walang nilulutong destabilization plot laban sa Administrasyong Marcos. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, wala silang namomonitor na anumang banta laban sa gobyerno mula sa security sector, kapulisan at militar. Giit niya, hindi papayagan ng ahensya na matupad ang anumang banta ng destabilisasyon. Sinagot ni Malaya ang mga ulat kung saan sinabi umano ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. na may destabilization plot laban sa gobyerno. Naunang nilinaw ni NSC Chair at National Security Advisor Eduardo Año na iba ang naintindihan ng media sa mga sinabi ni Browner sa talumpati niya sa harap ng mga sundalo sa Zamboanga City. Sa naturang talumpati, sinabi ni Browner na may mga nanggugulo sa kapayapaan at katatagang natatamasa ng bansa sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dagdag ni Año na nanatiling mataas ang tiwala ng taong bayan sa Administrasyong Marcos. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 49 na araw na lamang po, Pasko na. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok. Magandang gabi.